meron pa tayong iilang may init na issue na ating tatalakayin. Ito, tila isang sabong ang naganap sa pagdinig ng Senado ngayong kahapon to, Eric. Kahapon nangyari ito. Ito ay matapos mag-akusa ang isang senador na may nangyayaring korupsyon sa programa ng gobyerno para sa mga nagbabalik loob na rebelde. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ayun. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you're accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Nagkatensyon sa pagdinig ng Senado matapos magkainitan si Senator Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense ay tila umuusok sa galit si Galvez kasunod ng alegasyon ni Tulfo na may bahid ng korupsyon ang programa para sa pagbabalik loob sa gobyerno ng mga dating miyembro ng MILF. Sir, I beg to disagree na pagkakitaan po sa rin decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Ang alegasyon ng korupsyon ay dala ng report ni Galvez sa komite. Binanggit ni Tulfo na sa report ni Galvez, nasa 26,132 na combatants na ang nadisarmahang rebelde, pero nasa 4,625 lamang na armas ang naisuko sa gobyerno. Ang bawat combatant ay tumanggap ng tig 100,000 piso ay naman kay Galvez. Para kay Tulfo may anomalya rito dahil ang cash grants na naipamahagi ng gobyerno ay umabot na sa 2.6 bilyong piso. O anong patunay na siya ay miyembro ng MLF? Ang isang patunay diyan yung baril para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo diyan, nagsabi MLF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam nga man ang pupunta sila, may daladalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito ang armas ko, gulok. Itong 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Nang sinabi ni Galvez na hindi sila korap, ay nilinaw naman ng senador na hindi si Galvez ang kanyang tinutukoy, kundi ang mga tao na nasa kanyang organisasyon ang posibleng korap. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Pero sa kabila nito ay nanindigan pa rin si Tulfo na may nangyayaring korupsyon. Ang pagiging defensive ni Galvez ay pinuna na rin ng senador sabay hamon sa kalihim na magpakita ng ebidensya na hindi sila korap. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang korupsyon, then ako mismo magsasabi wala palang korupsyon. Okay, we will just... And I would even apologize. Alam niyo mga kababayan, Si Tulfo talaga mahilig sa grandstanding. We will call him out on this. Yeah. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may korupsyon. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. So we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NP, NDF, international cadre operatives kina Juliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob namin mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasamang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government.
And be careful, Senator Tulfo, ng propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo, and those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at ECLIP program. At kung ganun po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap, kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan, kung papaano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, NDF, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? 35. 35 because that includes already, Ma'am Lorraine, Yeah. mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala kong bit-bit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Humility talaga is so important in a leader, and it just looks really, it's just so embarrassing to look at something like that. And of course, I know the people there, no, a lot of them personally, and I respect them, no, despite our differences. They've paid their dues to our country. Nagsilbi ang mga yan. They don't deserve that kind of treatment. Or anybody naman that sits there when you're invited in Congress deserves statesman-like behavior from our senators, no? At pero nga, kasi nga, itong si Senator Tulfo, I think he's still caught in that persona of being the Messiah and that sort of thing. Diba, that's his, I don't know him not too well, but the TV personality that TV he is. personality and the shortcuts, diba, that in my opinion is very dangerous because it dumbs down an entire country, no, that branding of Erwin Tulfo, no. So konting respeto and siguro as a senator, what we would expect from a senator is to have a deeper understanding of a problem if he is sincere, no, in moving our country forward and making it what we've always wanted it to be, peaceful, where there's progress, diba? So wag agad-agad. But we're not saying naman na kung walang corruption wag hindi. Observe it, but don't jump to conclusions. Agree. And don't be disrespectful there, no, na tumatalon ka diyan and you pretend like you know, but really it's really awful. It's cringeworthy to see you say something like that and to pretend like you know when you don't know. And what's even worse nga, like I said, is you don't know that you don't know. Yeah, no? So, Correct.